Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala matapos kong pumasok mula sa balkonahe. Hindi mawala sa isip ko ang mga mapupulang bilog na nakita ko sa madilim na bahagi ng hardin. Mga matang tilang nakatitig pabalik sa akin. Habang nakahiga ako, nakiramdam ako ng mga kaluskos sa labas. Akala ko'y pusa lang o baka mga langgam na gumagapang sa kahoy ng sahig. Ngunit hindi. Ito'y mabibigat na hakbang. Mga naglalakad, mabagal, parang hinihila ang paa. Sumilip ako mula sa siwang ng kortina, sa ilaw na galing sa poste sa labas ng bakod. May anino akong nakita, isang babae o matanda, nakabelo ng itim at may hawak na tila malaking supot. Saglit lang iyon dahil maya-maya pumasok ito sa likurang pintuan ng bahay ni Aling Martha. Pinilit kong isipin na baka isa sa mga kasambahay ni Aling Martha, pero wala namang ibang tao bukod sa amin ni Aling Martha. At ngayon ay ang dalawang bisita at ang sanggol. Bakit dumaan sa likod? Bakit tila lihim? Dumapo ang paningin ko sa tray ng sabaw na nasa lamisita sa tabi ng kama ko. Mabango, kaakit-akit, at parang may kumikislap sa loob nito. Parang pilikmata o buhok. Nilapitan ko, hinawi ko ng kutsara, at doon lumutang ang isang maitim na hibla. Hindi hibla ng gulay, kundi buhok. Muntik na akong mapasigaw. Tumayo ako at sinara ang tray. Kinuha ko ang papel na inabot ni Kuya Doming. Nanginginig ang kamay ko. At habang nagdadayal, walang sagot 3 beses. Wala. Hanggang sa may narinig akong tunog mula sa katabing kwarto. Iyak ng bata, si Baby Emma. Pero hindi ito normal na iyak. Parang namamalat, humahagulgol, at tumitili. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Pinakiramdaman ko. Biglang tumahimik. Sa sobrang kaba, umatras ako. Bumalik sa kama. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na pinikit ang mata ko. Kinabukasan, halos hindi ako makabangon. Pakiramdam ko parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Buong magdamag. Hindi rin ako nakatulog. At habang nag-aalmusal kami sa baba, napansin kong hindi lumabas ang magkapatid at ang sanggol. Tinanong ko si Aling Martha kung gising na sila. Pero ang tanging sagot lang niya, pagod sila at gustong magpahinga. Pero ramdam ko sa tono niya na ayaw niya akong makialam. Habang nagkakape ako sa balkonahe, dumaan ang isang matandang lalaki na may dalang mga gulay. Nakita niya ako at pakunot ang noo. Tinanong niya ako kung ako ba ang bagong umuupa rito kay Aling Martha. Tumango lang ako at sinabihan niya ako na mag-ingat. Hindi daw lahat ng bisita rito ay pinauuwi. Natigilan ako. Bago ako makapagtanong, mabilis na siyang umalis. Pagbalik ko sa loob ng bahay, hindi ko na mapigilang mag-isip. At sinilip ko ang katabing kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Bukas ito, pero madilim sa loob. Walang tao. Wala si Jana, wala si Dina, o si Baby Emma. Pero naroon pa rin ang stroller. May puting kumot na iniwan, at may dugo sa gilid nito. Napaatras ako. Tumakbo ako papasok sa kwarto ko. Isinara ang pinto, at nilak ito. Kinuha ko ang cellphone. Tinawagan ko si Kuya Doming. Sa wakas sumagot siya. Sinabi ko sa kanya na wala na ang magkapatid at may dugo sa kwarto nila. Agad naman niya akong sinabihin na tumakas ka dyan, Lara. Hindi mo alam kung anong klaseng lugar yan. Yung bahay ni Aling Martha. Dati yang birthing place ng mga... Biglang naputol ang tawag na walang signal. Kasunod nito ay may malakas na katok sa pinto. Si Aling Martha.
Tinatanong niya kung nandito ako sa kwarto ko. Tinatanong niya kung tinikman ko ba kahit konti lang ang pinadala niyang sabaw. Hindi ako gumalaw. Nagtago ako sa ilalim ng kama. Tumingin sa ilalim ng pinto. May anino sa labas. 2. Isang matangkad, isang maliit. Dinig ko pa ang hikbi ng isang bata. Lumipas ang isang oras. Tahimik na ang paligid. Lumabas ako ng kwarto at tumungo sa kusina. Walang tao. Bumalik sa katabing kwarto. Wala rin ang stroller. Para akong nababaliw. Nagtungo ko sa likurang bahagi ng bahay. May lumang bodega. Binuksan ko ito. Mabigat ang pinto, pero hindi nakalak. Pagpasok ko, halos mawalan ako ng lakas. May mga lumang stroller, basang kumot, mga bote ng gatas, laruan, at mga litrato. Luma na, faded. Mga litrato ng iba't ibang babae. May bitbit na sanggol, iba't ibang muka, iba't ibang panahon. Pero, ang pinakakinakilabutan ako, may litrato ng buntis na babae, pinirmahan sa likod. Angela, 2002, hindi nakauwi. Tumakbo ako palabas, tumiretso sa harapan ng bahay. Tumawag ako muli kay Kuya Doming. Kuya, iwanan ko na to, sunduin mo ako please. Papunta na ako, Lara. Pero mag-ingat ka, si Aling Martha, hindi basta tao. Matagal na naming alam sa bayan, hindi tumatanda, hindi lumalayas. Ang mga buntis, ang mga sanggol, nawawala, at minsan lang siya pumili. Pero pag pinili ka niya, huli na ang lahat. Biglang may narinig akong kalabog sa itaas. Hakbang, mabibigat, mabagal. Umakyat ako muli, may hawak na pamalo. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Basta't kailangan kong makaalis. Pagdating ko sa itaas, nakita ko si Aling Martha. Nakaupo sa gilid ng kama ko. Sa harapan niya, ang tray ng sabaw. At sa palad niya, may maliit na palaspas na may dugo. Malapit na iya, handang-handa na siya. Sino po? Ano pong? Ang anak mo. Hindi siya karaniwang sanggol, Lara. Pinili siya. May dugong lahing.